Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat mga kapatid. Narito na naman po ako. Mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos ngayong umagang ito. Pero manalangin po muna tayo para gabayan tayo, tulungan, bigyan tayo ng karunungan ng ating Diyos para maintindihan natin ang lubusan yung kanyang gustong sabihin sa atin ngayong umagang ito. Magsiyo po tayo. Aming Ama na nasa langit, aming Amang banal, uli kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat ulit, Ama. Una sa lahat, yung ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas po yung aming pangangatawan. Salamat po. Salamat sa isang pagkakataon po muli ng aming mga buhay. Lalong-lalo na salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo na naman para po makinig kami, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan. Bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding para po lubusan namin maintindihan ang iyong salita ngayong umagang ito. Ama, samahan mo rin po ako, turuan mo po ulit ako, Lord God, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, O God. Salamat po. Salamat po. At kiniklaim namin na tagumpay po ang aming pag-aaral na to dahil kasama ka namin mag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po. Uli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat mga kapatid. At bago ulit ako mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. Salamat. Mga kapatid, nandito pa rin po ako sa Romans at dito na po ako dinala ng aking devotion sa chapter 4 verse 1 to 5 po yung aking i-share sa inyo. Ulitin ko lang, Romans chapter 4 verse 1 to 5 po yung aking i-share. Verse 1 to 5 po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa chapter 4 verse 1 to 5 at ito po ay may pamagat na ang halimbawa ni Abraham. Ang halimbawa ni Abraham. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuturing siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, maipagmamalaki sana siya. Ulitin ko lang. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuturing siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. So ang sinasabi po, hindi sa gawa, hindi sa mga nagawa ni Abraham, no? Kung ano man yung mga nagawa niya, maganda man, lahat yung pagsunod niya sa ating Diyos. Sinasabi rito, kung yun ang tinuturing ng Diyos yung mga nagawa niya, may pagmamalaki siya kasi ginawa niya ng maayos at tama ang inuutos ng ating Diyos. Pero sabi rito sa verse 2, kung itinuturing siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga gawa niya, ay may pagmamalaki sana siya, ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Verse 3, ano ang sinasabi sa kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos
At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Tinuring siya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 4, ang ibinigay ng taong gumagawa ay hindi ulitin ko lang. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. So ano man yung binibigay sa taong gumagawa, dahil gumawa ka, dahil nagtrabaho ka, yun ay kabayaran. Ulitin natin. Sabi sa verse 4, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. At sabi sa verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, mga kapatid. So, example nga po, sinabi rito si Abraham. Hindi siya itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga nagawa. Ano po, in example pa, sinabi pa rito, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa mga kasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Ulitin ko din, dahil sa kanyang pananampalataya. Ano man yung ating mga nagawang mabuti, di naman sinasabing yun ay pag gumawa ka ng mabuti, kulang yan, di yan, masama yan, pangit yan. No, okay po yung gumawa, pero itinuturing ng Diyos ang taong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko lang ulit, in example to kay Abraham, at ito rin ang sinasabi sa atin ngayon. Okay, maganda yung gumawa talaga ng mabuti, alam natin yan, no? Inuutos din sa atin na tayo'y magmahal, magpatawad, magpakumbaba, tumulong sa ating kapwa. Ano man yung sinasabi sa ating masakit, sabihin natin, pangit na sinasabi, ginagawa ng kapwa sa atin na hindi maganda, walang inutos sa atin na gantihan natin yan, di ba po? Hindi, ano po, pagpatawad. Ano po? At ang Diyos na ang bahala sa kanila. Sabi nga, di ba, sa Biblia na huwag kang gaganti. Ang Diyos na ang gaganti. Ano po? So dito, yung pananampalataya natin sa Diyos na siya yung nagpapawalang sala sa mga makasalanan. Hindi yung gawa na kailangan ko tumulong para yung mga dati kong hindi pagtulong ay mapatawad na ako, mapawalang sala na ako. Hindi po. No? Pero hindi ko sinasabing masama. Maganda po yun. Na kung dati tayong madamot, kung dati tayong mayabang, no? Halimbawa ako, dati ako mayabang, magagalitin, ano po, maiinisin, matatampuhin, ngayon hindi na. So, dahil nananampalataya ako na patatawarin ako ng Diyos sa aking mga gagawin na maayos, tama, mabuti na sa paningin ng ating Diyos, ay patatawarin ako ng Diyos at ituturing niya ako matuwid dahil sumasampalataya ako sa Diyos na mapapawalang sala ako. Ano po? Hindi yung gawa ka lang ng gawa ng mabuti, ng tama, tulong ka lang ng tulong, pero hindi ka naman sumasampalataya sa ating Diyos na mapapawalang sala ka. Ano po? At isa pang tinuturo din sa atin, yung panampalatayaan natin ang ating Panginoong Hesus, na siya yung ating kaligtasan, siya yung personal nating tagapagligtas. Po, sasampalatayaan natin yung ang ating Panginoong Hesus ay ipinako sa krus. Ano po? Namatay, inilibing, at muling nabuhay. Para kanino? Para sa atin. Kaya yung muli niyang pagkabuhay, yun yung pag-asa natin na tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Yun yung ating pananampalataya. Namatay ang Panginoong Hesus, di ba?
inilibing at muling nabuhay siya. So, panampalatayaan natin yun. Binayaran ng ating Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Kaya wala na tayong kasalanan. Napawalang sala na tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Yan ang tinuturo sa atin. Mananampalataya tayo mga kapatid ng buong puso at kaluluwa na dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil sa kanyang dugo, we are redeemed from the power of the enemy. Ano po? Napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Wala nang sumpa sa ating mga buhay. Kung nananampalataya ka na dahil sa Panginoong Hesus na wala ng lahat yan. Yun nga po ang ating magiging buhay. At siyempre kasunod niyan, yung pagsunod natin sa ating Diyos. Dahil nananampalataya tayo, nakakapagsumunod tayo, naniwala tayo, makakamtam natin yung mga pangako ng ating Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Pananampalataya ang kailangan natin. Ulitin ko lang, yung pananampalatayang yan, may kasunod din yan. Nananampalataya ka pero gumagawa ka ng masama. Ngayon mapapatawad naman ako, okay lang yan. Hindi po ganun. Kasama ng pananampalataya, kasama ng tunay na pananampalataya ay yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Di ba yung pagsunod natin sa ating Diyos? Kasama yan. Magpapatawad ka, kagaya nga ng sabi ko po kanina, ano man yung sabihin sa atin, ano yung gawin sa atin, hindi natin sila gagantihan. Hindi natin ito susuklian ng masama. Bagkus ano? Gagantihan natin sila ng mabuti. At higit sa lahat, ipapanalangin natin sila na sila din ay hipuin ng ating Diyos, baguhin, maniwala at sumampalataya sa ating Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Yan po yung tuloy-tuloy natin gagawin. Sabihin natin, ang hirap kasi, Bro OG. Ang hirap magpatawad, lalo na pag nakikita mo yung nakagawa sa iyo ng masama, lalo ka nagagalit, naiinis ka, hindi mo malaman yung gagawin, mananalangin tayo. Hihingi tayo ng tulong sa ating Diyos na magawa natin na magpatawad at magpakumbaba. Di ba po? Yun ang kailangan natin gawin. Ganun po talaga ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Yung tayo ay magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, magtulungan, at magkaisa. Yan po ang kailangan natin gawin. Ano po? Kasama na dyan yung patuloy na magbasa ng Biblia. Magpatuloy, balik-balik ang basahin, at ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, para malaman din nila yung sinasabi ng Diyos, yung inuutos ng Diyos, yung dapat natin gawin. Ano po? At pag nalaman nila yan, na-i-share natin ng maayos, pinapanalangin natin sila. Si Lord na ang bahala, ang Diyos na ang bahala sa kanilang puso at buong pagkatao. At dahan-dahan, yung Word of God na naririnig nila, nababasa, ano po ay mamumunga yan sa pamamagitan ng ating Diyos. At unti-unti, magbabalik loob sila sa ating Diyos. Basta patuloy natin ipanalangin yung ating kapwa, lalong-lalo na yung ating mga mahal sa buhay na halimbawa, meron pa tayong mga mahal sa buhay sa ating pamilya na hindi pa lubusan nakakakilala sa Diyos. Ano po? At hindi pa masyadong nakakarinig ng Word of God. Share natin sila. Unang-una, dapat ipanalangin muna natin sila. Natulungan tayo ng Diyos na kapag niyaya natin sila na ipanalangin natin sila, ay kaagad silang tutugon ng oo. Dahil I think wala naman talagang aayaw pagka sinabi natin na pwede ba kitang ipag-pray ba? Nakausap mo, narinig mo may problema siya, nakukwento ba yan? Sige, gusto mo ba mag-pray tayo? Di ba po, meron bang tatanggi pag sinabi sa tao, mag-pray tayo? Ipanalangin mo siya. I think wala naman po, ano? So yun ang ating gawin. At dahan-dahan,
pag nagpipray na, pwede na natin silang dahan-dahan na bahagian o sharean ng salita ng ating Diyos. Ano po? So kailangan natin na sumampalataya at kailangan din nila tayong lahat ay sumampalataya sa ating Diyos at sa ating Panginoong Jesus. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid, na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko lang, yung panampalatayaan natin, sinabi rito na ang Diyos ang nagpapawalang sala sa ating mga nagawang kasalanan, at panampalatayaan natin na tayo ay napatawad na tayo ay ligtas na sa ating mga kasalanan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na siya ay pako sa krus, namatay, inilibing, at sa pangatlong araw, sakto na pangatlong araw, siya ay muling nabuhay. Binuhay siya ng kanyang Ama na nasa langit. Ano po, yun yung pananampalatayaan natin, ang dahil doon tayo ay ligtas na, napatawad na tayo, malaya na tayo sa mga sumpa, na-redeem na tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Ulitin ko lang, yan ang dapat natin panampalatayaan, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos sa salita niya na ating narinig at napag-aralan na naman ngayong umagang ito, mga kapatid. Alam ko marami na naman tayong natutunan marami na naman akong natutunan, at dapat yung mga naririnig natin, nababasa natin, napapag-aralan natin salita ng ating Diyos, hindi lang ito mapapakinggan, hindi lang doon nagtatapos na napakinggan ko na yan. Kailangan natin itong isabuhay. Lahat tayo, kahit ako, kailangan ko itong maisabuhay. Ano po? Kailangan natin maisabuhay ang salita ng ating Diyos at makita ito sa akin, sa inyo, na ito'y isinasabuhay natin. Ulitin ko lang, maraming salamat sa salita ng ating Diyos. Maraming salamat mismo sa ating Diyos dahil kinausap niya tayo ngayong umagang ito. Mga kapatid, muli tayong mananalangin, ipagpapasalamat natin ito na kinausap tayo ng ating Diyos, tinuruan, pinaalalahanan, at pwede niyo po sabihin lahat ng gusto niyong sabihin dahil naniniwala po nakikinig ang Diyos ngayong umagang ito. Manalangin po tayo, magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal, Ama naming mapagmahal, Ama naming mapagpala, mapagpatawad. Muli kaming nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Salamat, Ama, at muli mo po na naman kaming kinausap ngayong umagang ito. Salamat sa paalala mo, salamat sa mga inuutos mo sa amin, O God. Salamat. Salamat. Tinuturuan mo kaming sumampalataya sa iyo at sa iyong anak na aming Panginoong Hesus. Lord, dalangin ko na dagdagan mo po palagi yung aming pananampalataya. I pray na manampalataya kami sa iyo, O Diyos, hanggang kami ay nabubuhay. Hindi na mawala ang aming pananampalataya sa iyo upang maging matuwid kami sa iyong paningin. Kasunod nito, Lord, turuan mo kami, gabayan, na gumawa ng mabuti, una para sa inyo at sa aming kapwa, na matuto kaming magmahal ng totoo sa aming kapwa, matuto kaming magpatawad sa lahat ng kasalanan na nagawa sa amin, at matuto kaming maging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon, O Diyos. Gawin mo po kaming maging mabuting tao para sa iyo at sa aming kapwa. Gawin mo po kaming maging masunurin sa lahat ng inuutos mo po sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa gabay at pangunguna ng Banal na Espiritu. Salamat po. Naman, nananalangin din po ako na ang lahat na nakapanood ng video ito, Lord God, dalangin po lahat sila. Ingatan mo po, gabayan mo po, proteksyonan mo po, at pagpalain mo po. Huwag mo po silang pababayaan everyday ng kanilang buhay.
bahay, Lord God. Saan man sila pupunta, ano man yung kanilang gagawin, protect them, guide them, help them, O God, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pagkaloob mo nawa, Lord God, yung lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay, O Diyos. At ganoon din, Lord God, na bigyan mo po sila ng kalakasan pisikal, Lord God. I pray na wala silang sakit at karamdaman, normal inside out, mula ulo hanggang pa ang kanilang mga pangangatawan, maging maayos, malakas, normal, Lord God, at walang sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Lord. Ako rin, Lord God, huwag mo po akong pabayaan everyday, lalo na sa tuwing mag-share po ako ng iyong salita. Salamat po dahil naniniwala po ako. Lagi mo po akong sinasamahan at tinuturuan everyday ng aking buhay. Lalo na sa aking paglilingkod sa iyo. Salamat po. Salamat po, Lord God. Naniniwala po ako. Naniniwala kami. Narinig mo po ang aming panalangin. Lord, pinapanalangin ko rin na huwag mo pong pabayaan ang bawat pamilya at ang buong Pilipinas, Lord. Maging maayos, masaya, payapa, masagana, nagkakaisa, nagmamahalan, nagpapatawaran at nagpapakumbaba sa isa't isa, O God. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ganon din ang iyong bansang pinili, ang Israel. Dalangin ko po na maging maayos na, payapa na, wala nang gera, wala nang kaguluhan, Lord. Maging tahimik, payapa, masaya at masagana na kanilang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maging tahimik, payapa na ang buong daigdig. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Puno-puno ng pagmamahalan nawa ang bawat tao sa lupang ito, Lord God. Sa buong mundo, Lord God, magmahalan kami, magpatawad, magpakumbaba at magkaroon ng lahat ng pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Lord. Salamat aming Ama. Salamat aming Panginoong Jesus. At salamat, Banal na Espiritu. Salamat sa katagumpayan na naman ng gawain ito. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Salamat po. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. At sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Narinig ng Diyos ang ating panalangin. At alam ko, sa oras na to, tinugon na ang inyong panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat sa ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.